Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Well, nagte-trending na naman po ang pagboboycott ng Aldab Nation. Sabi ko nga po sa inyo, nararamdaman din ito ng ilang legit Dabbercads o ng EAT Dabbercads. Kaya nga po, nagwawala na naman po yung ibang mga armain at mga main fanatics. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, lahat naman po ng mga gusto nyong mapanood, mapakinggan, pabor man o hindi, kailangan updated po kayo. Kailangan lahat ng mga kaganapan, 101% alam po ninyo, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga pinapakalat at mga sinasabi po ng mga ilang netizen. Lalo na nga po pagdating kila Mengay at kay Al. Lahat naman po ng mga sinasabi nila halatang hindi naman totoo. Di po ba? Magaling lang po sila brainwash, magaling lang po sila magsabi ng ganito, magsabi ng ganon. Pero yung katotohanan po, never naman pong totoo. Di po ba? Tapos babalik na rin nila tayo. Si Mr. Destiny raw, lahat ng binabalita, fake news. Paano masasabing fake news kung tuloy-tuloy naman po ang pagbibigay natin ng update? Kung base rin naman po at sa mga nakikita naman po nila, ano nga po ba yung pinagkaiba? Hindi po ba wala? Ako lang naman po yung nagpapaliwanag. Ako lang naman po yung nagsasabi. Bagamat gigil sila, pero kumbaga iba kasi yung mga sinasabi ng iba sa mga pinapaliwanag ko. Hindi talaga kami magkasintulad kasi ako nagtatanong din ako Di po ba? Hindi lang na tayo nagbibigay ng update, may kasama pang mga katanungang sila lang po yung sasagot. Gaya nga po nito, binalik si Mengay sa EAT. Bakit? Di po ba? Dahil nga po ba nung Sabado may pakwela ang Showtime, may pakwela ang Eat Bulaga tape, kaya dinala nila si Mengay sa barangay para makahatak ng atensyon, para masabi na talunin niya si Yorme, talunin niya yung Showtime. Wala mga kaaldab. Hindi rin siya nag-click. Ako, masaya po ako dumating si Mengay sa EAT, kaya lang hindi naman po lahat ng Aldab sumasang-ayon sa akin. Hindi naman po lahat ng mga nagbabalita kumakampi po sa akin. Di po ba? Gaya nga na sinasabi natin, dumidepende pa rin ako sa mga reaksyon at komento ng mga netizen. Sabi ko nga po, dito po sa channel ni Mr. Destiny, lahat po na mga gusto nyo mapanood, mapakinggan, pupunta lang naman po kayo dito sa channel na to Lahat naman po mababalitaan po ninyo. Lalong-lalo na nga po sa buntis issue na hanggang ngayon sinasabi, wag po kayo maniniwala kay Ibiang. Di po ba? Kasi sabi ko nga po, hindi naman papayag ang doktor nila Mengay kung buntis siya tapos gigiling-giling siya. Di po ba? Yung issue na yan, paulit-ulit na lang. Na kaya daw po kasi nagpakasal si Mengay dahil buntis daw. Kaya daw po napilitan na kahit hindi maganda yung panahon, tinuloy daw po nila kasi malaki na yung tiyan ni Mengay. O sabihin natin buntis na si Mengay. Dahil ang pamilya nga naman po daw ni Mengay na pamilya Mendoza talagang masasabi natin conservative. Di po ba? Gaya nga po ng sinabi ni Tatay Dab, hindi siya nagpapamano hanggat hindi kinakasal yung anak niya. Biruin nyo, ilang taon yon na hindi nakapagmano yung asawa ni Colleen. Di po ba? Tapos si Congressman Spotted inip na. Kaya nagpakasal na kasi sabi nga po nila buntis daw. O ilang buwan na nga po ba nung kinasal? For the record lang po. Kaya wag po kayong basta-basta maniniwala. Sabi ko nga po sa inyo, kapag nawawala si Mengay, yun lang naman po yung sasabihin nila Yun naman po yung ipapaliwanag nila. Kasi kung buntis si Mengay, dapat marami nang nagko-komento. Marami nang nakakita, marami na nakakapansin na lumalaki yung tiyan, may hinining yung pakilos. Although pwede pa po siya sa EAT hanggat hindi lumalaki. Pero meron na siyang kumbaga bawal. May mga bagay-bagay na hindi mo to pwedeng gawin, hindi mo to pwedeng kumbaga, di po ba? Tapos may hilo ka. Ganito yung nangyari sa sa Eat Bulaga.
Di po ba? May time na nahilo si Mengay. May time na isinugod sa ospital si Mengay dahil nahilo. O baka may magre-react na naman dyan ha. Baka may magkomento na naman dyan. Ako, Mr. Destiny, alam mo kaya ka nababas eh. Kaya ka lagi na pagsasabihan dahil sa mga binibitiwan mong salita. Di po ba? Real talk to mga kaaldab. Kaya nga po ako kampante, matatag. Alam natin na may mga issue na ibabato po. Alam natin na may mga kaganapang hindi talaga maganda at hindi nga po kaaya-aya. Kaya nga po ako nandito para sabihin sa inyo. Kaya lang, guilty lang po talaga sila. Hindi lang nila matanggap na meron pong may destiny na bumabatikos po sa lahat ng mga sinasabi ni Ibiang. Bumabatikos po sa mga issue kay Alden Richards at kay Sanya Lopez. Di po ba? Remind ko lang po yung sinabi po ni Sanya Lopez na kumbaga iba na daw po yung kontrata niya. Dati yung kontrata daw po niya kumbaga bawal ang boyfriend. Di po ba? Pero ngayon pwede na raw po maglandi. Di po ba? Real talk yan galing na po mismo sa bibig ni Sanya Lopez yan baka may mag-react na naman po kayo. Kasi hindi na masyado mabango si Alden. Tapos na kasi yung 5 breakups na romance. Kumbaga 3rd week na hindi niya na po pwedeng gamitin. Si Joshua Garcia talagang mainit to. Lalo na nga po sa mga patwitams, di po ba? May mga yung tipong humahatak po sa mga Gen Z. Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Kaya nga po siya po yung pinili kesa kay kay Alden Richards. Tapos yun na, po pwede na nga po raw siya magkaroon ng boyfriend. Di po ba? Kasi noon sa unang kontrata niya, bawal pa. Anong ibig sabihin nun? Anong mga pahiwatig nun? Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin. Ako naman po pagdating sa mga bagay na ganyan, 101% updated po tayo dyan. Liban lang po sila. Di po ba? Well, may kanya-kanya tayong opinion at pananaw. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.